Hello guys. Yan, another day, another trades. Yan, ngayon guys, Monday ngayon, first day of the week. Actually guys, basta guys, pag napapansin nyo lagi, pag Monday, medyo madalang yung mga setup, pero kapag nakita natin yung setup, wala tayong magagawa, kundi kailangan mag-entry kaagad. Pero mostly guys, yung mga setup kasi natin, mga Tuesday, Wednesday, Thursday. Minsan pag Friday, pahabol na lang. Okay, basta guys, ang gusto ko lang ipaintindi sa inyo, kapag walang setup, pero depende guys kasi depende kasi yan guys sa concentration nyo. Minsan, talo nyo ako kasi lalo na kapag nakapag-focus kayo. Yan, kaya ang gusto ko lang ipaintindi, dapat kabisado nyo talaga yung setup natin. Okay, kasi ako guys, tao lang din ako. Kahit ako mismo yung natuturo, minsan may mga time na may mga hindi ako nakikita ng taong nakafocus. Okay, kaya ngayon guys, yan, bali kakatapos ko lang mag-workout, nag-meditate ako para at least makita natin talaga yung focus. Ito kanina guys, actually guys, ito lumipad. Ayan, pero okay lang, sige lang. Ang entry ko guys dito, nakapag-sell ako. Ayan, nakasell ako dyan kasi una, paano ba yan? Paano ba explain? Ayan, ito guys, may dalawang setup kasi sa A plus setups. Pero actually parang isa lang. Pero ito kasi, kumbaga, ibang pananaw mo lang sa market. Okay, ibang pananaw lang to guys ha. Kumbaga parang version 2 siya. Pero A plus setups pa rin. Yung yung katulad nito, 'di ba? Ito yung supply and demand natin. 'Di ba sa one day naghahanap tayo ng ganyan. May tinatawag kasi guys na continuation setup ng A plus. Ang continuation ng A plus natin is maghahanap ka sa one week. Sa one week maghahanap ka ng supply and demand. Okay, kunwari ito yung demand zone natin. Guys, continuation na to ha. Ibig sabihin, parang napag-iwanan ka na sa one day na A plus setups natin. Ito na yung parang, kunwari, mag-aantay ka na ng pullback. Okay, kunwari, ito one week tayo na sa one week. Tapos, may nakita kang bullish engulfing dito sa area na to. Sa area ng one week na supply and demand. O sabihin natin, nasa demand zone tayo. And kapag nakita ka dyan ng one week, yan, titingnan mo kaagad sa 4-hour time frame. 4-hour time frame guys ha. From one week, pupunta ka kaagad sa 4-hour time frame. Kailangan makahanap ka ng kailangan makahanap ka ng setup na merong change of character, tapos may break of structure, tapos may another change of character na bearish. Yan, parang ganito. Continuation yan guys to the upside. Yan, continuation yan. Okay, same din guys sa bearish, ganun din. Pero, sa 4-hour time frame to guys yan, pwede kang tapos i-check mo kung may volume sa area na yan. Kung may volume sa area na to, gagamit ka lang ng anchored volume profile or fix. Pag fix naman, ganituin mo lang. Pwedeng dito, papunta dito. Yan, tingnan mo sa area na to kung may volume. Okay, kung meron, mas okay. Kung wala, try mo yung ibang anggulo. Kung wala talaga, try mo sa 1 hour. Kung wala talaga, pwedeng wag kang mag-trade. Pero mostly kasi guys, itong pattern na to, ilang beses ko na nakita to, kumaga, continuation pattern talaga yan. Okay, tapos, pwede kang mag-enter dito sa 4-hour time frame. Yan, bibigyan ko kayo ng option na pwede kang mag-enter dito sa 4-hour time frame or pag natatakot ka, punta ka sa 1-hour time frame, hanap ka ng change of character. Mas the best guys kapag may nakita kayong change of character, tapos may imbalance sa 1 hour, tapos meron pang trend line breakout. Ito yung pinaka the best. Yung 1 hour, ganun. Yan. Ang entry ko dito guys sa EuroCAD, ito yung entry ko. Sana ba yun? Tsaka huwag kayo guys matakot makita ng stop loss. Ay kung natatakot ako baka may yung stop loss kayo. Matatakot ka lang naman kapag hindi ka naka-risk management. Ganun lang kasimple guys. Walang trader na expert na hindi na-hit yung stop loss. Kaya kailangan naka-mindset ka na kapag nag-entry ka, may risk management ka agad na kasama. Okay? May risk management.
Okay, ito guys, so yung entry ko. Pwede kayo guys mag-antay dito ng 1 hour pa. Pero sa akin kasi, tiningnan ko yung, tiningnan ko kasi yung 30 minutes niya. Merong ano na, ito. Yan, merong tatlong bounce na. Tapos nag-change of character dito. Tapos dito, nagkaroon dito ng liquidity. Yan, sa area na to. Kumbaga, kumbaga nag-pullback, tapos nag-hit ng liquidity, tapos bumagsak. Kaya sa akin, perfect na to sa sell. Pero mas the best din kung mag-aantay ka dito sa 1 hour time frame. Pwede naman kung natatakot ka. Pero sa 4 hour time frame kasi, kanina may nakita ko dito na ano na profile. Ito guys, oh, ito oh. Dito sa area na to, nagsabi kasi na yung 4 hour time frame natin na merong selling volume dito. At the same time, ito kasi guys, yung 1 week niya, meron ditong bearish engulfing ito. Yan. Tapos may week pa dito. Bearish engulfing. Tapos sa 4 hour, nag-form siya ng change of character, break of structure. Tapos ito. Nag-form siya ng continuation pattern. Actually, yung nakikita ko kasi dyan, ito eh. Parang ganito yung itsura niya. Oh. Yan. Basta ganyan. Tapos nag-risk lang ako guys ng 2%. Iba yung 4 hour. Okay, dito pala. Okay guys, nag-risk ako dyan ng 2%. Basta guys, mag-risk lang kayo ng 2 to 3%. Okay, tsaka huwag kayo matakot. Entry kagad kapag na-lose ka, okay lang. I-mindset mo yung sarili mo na game lang kagad. Okay, kasi kapag natakot ka, wala. Paano ka mananalo sa trade? Hindi para sa'yo yung trading. Kasi guys, ang psychology kasi ng trading, kailangan accept mo na may matatamaan ka talaga ng losses. Pero ang point ko doon, nakapag risk management ka pa or hindi. Hindi lang puro upside. Dapat naka-prepare ka for the downside. Okay? Kahit 20 years ka na mag-trade, mahit pa rin yung stop loss mo minsan. Madalas, or sabihin, basta risk management is key. Okay, kaya kung ikaw natatakot ka mahit yung stop loss mo, tapos nasusunugan ka kagad, ibig sabihin may mali sa risk management mo. Okay, kaya baguhin mo na yan. Huwag kang mag-all in. Dapat 2025 na. Kung matagal ka na sa Forex, tapos may attitude ka pa rin na natatakot ka mahit yung stop loss mo, baguhin mo yung risk management mo. Okay? Okay, tapos na ako dito sa Eurocad. Ito yung stop loss ko, 1:2. Pwedeng bumagsak dito, dito, ganyan. Or pwedeng mahit yung stop loss. Bahala na siya dyan. Okay, dito tayo guys sa AUD NCD. Ito guys, ito yung nakikita ko. Yan. Actually guys, ito guys, version 1 natin to. Yung sa 1 day naman to. Hindi to continuation pattern sa 1 week. Okay, sa 1 day naman to guys. Sa 1 day, ito guys, meron tayong valid na demand zone sa 1 day. Okay? 1 day yan. Pero malayo guys, oh, pero okay lang. Tapos, nag-touch na ng 2 beses. Kaya okay na sa akin yan. Then, punta tayo sa 4 hour time frame. Yan. Yan. Ito kagad yung nakita ko. Medyo ano kasi guys, malayo yung pag-touch niya. Pero kung titingnan mo maigi, merong M dito. Yan. Tapos may change of character pa. Pero mas maganda sana kung bago dito. Kaso, wala, ito kagad yung nakita ko eh. Kumbaga, ano siya guys ha, dapat kasi hindi ganun kalayo eh. Pero malayo kasi to guys oh. Pero ang gagawin ko, kaysa mag-regret ako na hindi ko, kaysa, ang mindset ko guys, malayo kasi to guys na M. Dapat nandito lang dapat yung M banda. Pero dahil M pa rin siya, pasok pa rin sa trading plan, papasukan ko to ng trades mamaya. Tapos, magre-risk management pa rin ako. Okay? Kasi ibig sabihin, kahit malus ako dyan, ang importante at least nag-trades ako. Pasok kasi sa trading plan natin guys. Okay? Basta naka-risk management ah. Okay? Tapos sa 1 hour time frame, maghahanap tayo dyan ng change of character. Yan. Tapos guys, sa 4 hour time frame pala. Yan, tiningnan ko, merong volume dito guys o ng buy.
Okay, kaya para sa akin medyo nakatulong yung volume profile. Then maghahanap ako ng change of character. Ito sana yung gusto ko guys. So 1, 2, tapos ito sana, tapos isang ganito pa. Tapos ganun. Tapos antay ng pullback, then ganyan. Pero feeling ko ito na siya guys eh. Meron pang 4 minutes. Kaya sa akin guys, okay na to. Okay na yung change of character na to. 1, 2, at least merong tatlong bounce din. Pwede na rin. Pero mas maganda sana, 2 candle sana yung ano eh. Yan, dapat 2 bounce sana. Okay, yan. Ngayon, pag meron ditong change of character na, ang gagawin natin dyan is maghahanap tayo sa anchored volume profile. Ayan, ito yung binigay niya. Okay, dito daw may volume. Tingnan natin sa kabila. Fix. Kunin natin yung pinakababa at pinakataas. O guys, ito. Binigyan tayo dito ng, ayan, dito banda sa area na to. Merong volume sa 1 hour. Kaya ang gagawin ko dyan, magsiset ako dito ng buy position. Stop loss guys, ito oh. Yan, lagpasan ko lang ng konti. Then, take profit. Ito. Ito guys, ito yung first na TP natin. Ito yung second. Malapit lang guys, pero sa akin, go na ako dyan. Parang pasok to sa 1:3. Ayun, good ano to. Sige, papasukan ko to guys, 1:3. Yan. Meron na lang 3 minutes para mag-candle close. Tapos ang gagawin ko, dito banda sa area na to, maglalagay ako dito ng buy limit. Tapos magre-risk ako dito ng 3%. Tapos 1:3. Okay, yun na. Tapos hayaan natin yung trades. Eurocard natin, hayaan nyo lang yan guys. Ito, 1:3 ako dito. Tapos guys, ito pa yung isa. Sa lingod, dalawa nga eh. Ito guys, oh. Yan. Ito yung 1 day time frame natin sa NCD USD. Yan, ito meron ditong order block or tinatawag nating demand. Tapos nakadalawang touch na okay na sa akin to kasi nag-touch na eh. Then, hanap tayo ng change of character. Meron change of character. Guys, halos same sila ng AUD USD natin. Yan, first target, second target, kaya same lang. Tapos, dito nagkaroon siya ng pattern na ganito. Guys, itong pattern na ito gustong gusto ko rin to. Yan, anong tawag dito? Kalimutan ko na kasi ang hinahanap ko lang na pattern, ano eh. Symmetrical yata tawag dito eh, symmetrical. Kaya ang gagawin ko, wait lang. Tingnan ko lang yung 4 hour kung may volume. Okay, dito yung volume. Gusto ko makita sa area na to. Lang. Baba, tapos papunta sa taas. Ayun. O guys, may volume daw dito. Kaya may buying volume, check. Tapos sa 1 hour, yan, ito. Siguro, wala kasing imbalance pa guys, oh. Baka magkaroon pa ng ano. Pero guys, hanap tayo dito ng ano, saan pwede mag-entry. Ayun, dito. O pwede rin dito. O guys, pwede rin dito mag-entry. Pero guys, kapag nag-breakout kasi to, may change of character na. Maganda na siya mag-buy. Pero kung may patience ka na mag-antay ng pullback, pwede rin. Guys, tandaan nyo pwede kayo mag-buy sa change of character kagad. Pero mostly kasi guys, may pullback talaga kagad. Okay, kaya dito, or pwedeng ano, pwedeng 1% sa buy dito, tapos mag-rebuy kayo dito, another 1%. Pwede yun guys. Kunwari, magbabay ako dito. Tapos, second dito, mag-buy ka. Basta 1% lang ng total capital. Or gusto mo 1.5, 1.5. Basta guys, hanggang 3% lang. Pero sa akin kasi, maganda talaga to for buy. Yan, dito guys, aabotin tayo ng, ayun, 1:3. Pero kung dito ka bibili, medyo alanganin. Dapat 1:2. Yan. Antayin na lang ng pullback, guys. Ayan o, 21 minutes na lang. Okay?
Basta guys, good for buy ako sa NCD USD tsaka AUD NCD. Yan. Pwede kang, mas maganda kung gusto mas malaki yung income, bili ka sa pullback. Yan. Dito guys, magsiset ako ng limit. Sa kabila din, magsiset ako ng limit. Pag-iisipan ko muna kung papasukan ko to ng ano. Yan. Okay, maraming salamat and God bless. Basta ganun guys yung pinaka-position natin. NCD USD, AUD USD, nakabay tayo. Tapos yung sell natin guys, yung EuroCAD. Okay, maraming salamat and God bless guys.